Privacy fence naman ang project natin ngayong araw. Ang gusto natin, may kaunting privacy, sila, at saka syempre kami at yung bisita. Mga ornamentals lang para nature feels pa rin. Hindi mabilis na route ang pinili natin, pero naniniwala pa rin ako pag may tiyaga, may nilaga. Pasasaan ba? Yayabong din itong mga ito at isi-serve ang purpose niya. Okay, so after nating matapos yung ating bakod, ang gusto sana namin, syempre, nandiyan yung mga bahay ng mga kapitbahay. Yan. Tapos diba, nandun yung CR natin. So, ang gusto natin, may kaunting privacy, sila, at saka syempre, kami at yung bisita. So, ayaw naman naming mag-concrete na pader kasi una, mahal, walang budget na gano'n. Pangalawa, hindi siya parang nababagay dun sa nature fields nitong farm, diba? So, ang plano, magtatanim ulit tayo ng panglagay dyan. Ang nasa isip ko ay Thailand bamboo. Yung nagka-clumping lang, hindi yung invasive. So, tatanim tayo ng 200 na puno ngayong tag-init sa planting bag. Nasa ganun, madidiligan ko na madali sa hose. And then, pag tag-ulan na, tatanim natin yan dyan sa harap hanggang saan umabot. Pero ito yung priority natin, itong part na to, kung saan nakatapat yung bahay. Pero kung kaya, hanggang doon natin tataniman. So para sa unang step natin, kumuha ako ng lupa. Hindi. May tagakuha tayo ng lupa. Dinala na namin ang mga kayang dalhin. Hanggang kaya isa ko at hanggang kaya ikarga sa pickup, hala, sige. Kaya ba? Kaya. Saktong-sakto na dumating naman ang order ko na cuttings na Thai bamboo. 200 pieces yan. Sana mabuhay lahat. Hayahay tayo pag nabuhay lahat yan. At nakasave tayo kahit paano din. Ibinaba na rin namin ang mga lupa ulit. Dito lang ulit sa spot natin. Mamaya naman ay malilim na dyan. Ginagamit lang namin ang momentum para hindi kasino mahirap mag-move at magbuhat. Kaso, Busit may gayon. Hindi ako tumalik. ay mauutas pa. Buti na lang nakahawak ako sa mismong sako. Kaya hindi ako natumba at matigas-tigas pa rin ang buto ko kaya goods na goods. Kailangan ko daw ibabad muna. Mga 2 hours, ito ang mga cuttings natin. Dalawa lang ang hiling ko. Una, sana ay Thai bamboo nga ito kasi yari kapag invasive na species ang natanim natin. Pangalawa, na sila ay may buhay lahat. Medyo mahal din kasi lalo pa at medyo marami. 200 pieces ba naman? Nasa 30 pesos naman ang isa nito. Susundin ko na lang ang instruction. Nang tuyo na dumi ng kambing. And then rice hull. Tinanong ko kasi ulit ng seller kung pwede ang ganitong mixture ng lupa para dito. Pwede daw. Malalaman, kumustahin natin ang vetiver. Ayun, ang unang tumubo, ang palay. Mula kasi ito sa rice hull na ginamit natin. Aray ko. Nauna pa. Sana naman ay tumubo pa rin ito. Nagmekos-mekos na kami ng soil mixture. Kasama ito yung rice hull at ang tuyong dumi ng kambing. Sana nga ay okay ito. Pero di umano ay hindi masela ng Thai bamboo eh. Okay, so naka 2 hours na to. Pwede na natin tong tanim. Nagtanim na kami. Madali lang naman ito. Paulit-ulit lang ang gawain kaya minsan ay nakakaumay. Dadaanin na lang natin sa huntahan at yabangan. Wala man nanalo sa yabangan pero for sure tanggal ang inip. So may tumulong na sa atin kasi mabagal daw tayo. Yan. Kaso siya ay mas mabagal pala. Sa sobrang galing niya magtanim, may tubo na yung kanya. Yan. Galing mo pala magtanim, ano? Siyempre. Siyempre. Anyways, bakit ba ito napili ko? Ito kasi ang ginagamit sa mga resorts. Pang-privacy fence. Mura pero nagpo-provide ng complete privacy na hindi nawawala ang nature feels. Pwede lang siyang i-trim-trim para kung hanggang saan mo lang siya gustong tumaas at lumapad. At ito kasi ang variety na hindi invasive. Yung hindi uugat sa ilalim ng lupa at tutubo na lang kung saan. Nagka-clumping lang ito. Tutubo ang bagong kawayan katabi ng ibang puno ng kawayan. Ang problema, kulang ang seedling bags natin. Nasa 100 lang ang natanim. Sabi kasi sa akin ng seller ay 200 din ang free kaya di na ako bumili. E di ayun, kapos ang bags. Kaya kinamada na namin at diniligan. Si Jay na ang bahala dyan. Kailangan madiligan ito ng husto dahil uhaw na uhaw ang lupa at uhaw na uhaw pa ang mismong cuttings.
Pero ang ginawa na rin namin ay hinalo na namin ang second batch ng halo para pag nakabili ako, diretso tanim na lang. Kinabukasan naman, itinuloy namin ni Gian at ang kwentuhan at yabangan. Di na rin namin napansin na tapos na, kaya hinanay na namin lahat. Sana naman ay mabuhay at tunay at talaga namang 6,000 plus ang ginastos ko para dito. Tapos ang vetiver, 1,700 pesos halos. Kaya pakiusap, magsitubo kayo. Talagang lumabas ang plantito iro ko dahil dito, pero tingin ko naman, hindi mazizero sa mga tutubo dito. Kaya excited pa rin ako. Dahil may sobra na naman tayong lupa, dagdag ulit natin sa garden ni Jay. Para dito magbigay ng sustansya sa ilan naming tanim dito. At sa mga future na tanim. May ilang kamatis na tanim dito, seedlings at talbos ng kamote. Ayos din na nakakakuha minsan-minsan, hindi marami, pero pwede na. Nagdilig na ako, si Jay nagbi-weeding. Ito yung napapanood ko na release nito minsan. Gustong gusto nating maging professional di umano. Pero ang ending, mas gusto pala natin magtanim sa farm at mag-alaga ng hayop. Ayos din.